Nako po, posible daw maharap po sa impeachment po, ito hong si Ombudsman Boying Rimulya, po, mga kabida. Dito ho sa kanyang pag-amin, na nakikipag-ugnayan, nakikipag-usap, ito hong si Rimulya sa mga investigador po ng International Criminal Court. At sabi po ni Attorney Israelito Torion, maituturing daw itong betrayal of public trust, mga kabida. At alam naman po natin, ito kung si Rimulya bilang ombudsman ay isa po itong impeachable official po, mga kabida. Ito, babasahin ko lang po itong article ng Ang Balita ngayon, Okay, bago lang po ito, mga kabida, po. Impeachment laban kay Boying Rimulya? Ito yung tanong, Umiinit ang usapin kaugnay ng posibilidad ng impeachment laban kay Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya matapos umano ang kanyang pag-amin na nagkaroon siya ng pakikipag-ugnayan sa mga investigador ng International Criminal Court or ICC nung siya ay Secretary of Justice. Ayon kay Attorney Israelito Torion, maaaring ituring na betrayal of public trust at grave violation of Constitution ang naturang aksyon kung mapapatunayang may paglabag sa kanyang sinumpaang tungkulin bilang opisyal ng gobyerno. Okay? Sabi po dito ni Attorney Torion, mga kabida, supposedly, of course, that's betrayal of public trust and that's a grave violation of the Constitution because as a public officer, he is supposed to take an oath of office that he will implement or obey the Constitution and the laws of the land. Okay? Yun yung sinabi po, ni Torion. Ngayon pa man, nilinaw ni Torion ng paghain ng impeachment complaint ay kinakailangan dumaan sa House of Representatives. So, dagdag ni Torion ho dito, So, sa tingin ko, supposedly that is a ground for impeachment. But then again, I'm not a congressman. If you file a complaint before the House of Representatives, you need the endorsement of at least one congressman. Ayan. So, ang problema ngayon dito, mga kabida, alright, kung papatulan ba? Unang-una po, the big question there is, yung bang ginawa po ni Rimulya during his time as Secretary of Justice, may tuturing bang isang impeachable offense? Considering the Secretary of Justice itself, bilang posisyon yon, mga kabida, is not an impeachable official po, mga kabida, po. Bukod sa impeachment, sinabi rin ni Torion na pinag-aralan na rin ang pagsasampa ng kasong perjury of false testimony laban kay Rimulya. Ito ay dahil sa posibilidad na magkakaiba ang kanyang mga naging pahayag sa Senado noon at ang kanyang kasalukuyang pag-amin tungkol sa pakikipag-ugnayan sa ICC, lalo na kung ang mga naunang pahayag ay ginawa habang siya ay nasa ilalim ng panunumpa. Nauna nang inamin ni Rimulya na nagkaroon siya ng pakikipagpulong sa ICC investigators habang siya ay Justice Secretary, ngunit iginit niyang may kaugnayan ito sa proteksyon ng mga Pilipinong testigo na maaaring tumistigo sa ICC. Sa kabila nito, patuloy na pinagtatalunan ng iba't ibang kampo kung ang naturang pakikipag-ugnayan ay naayon sa mga umiiral na batas at sa posisyon ng Pilipinas matapos itong umatras sa ICC noong 2019. Sa kasalukuyan, wala pang formal na impeachment complaint na naihain laban kay Rimulya. Gayunman, sinabi ni Torion na posibleng may mga mayayaman o grupo na maglakas loob na magsampa ng naturang reklamo kung makita nilang may sapat na batayan. Ang usapin ay patuloy na lumalawak kasabay ng mga bagong aligasyon, affidavit at mga pahayag mula sa iba't ibang personalidad kaugnay ng ICC investigation at mga kontrobersiyang politikal na kaakibat nito. Ayon. So, dito ho sa sinabi po ni Torion na impeachable offense yung ginawa po ni Ombudsman Boying Rimulya during that time na siya po ay Department of Justice Secretary po, mga kabida. Sa palagay ko lang po, although the act itself is betrayal of public trust,
mga kabida. Pero hindi naman po siya impeachable official during that time eh. Ano? Secretary of Justice po siya, mga kabida, ano? Unless kung ginawa po niya ito, mga kabida, during his stint as ombudsman. Okay? Na isang impeachable official po, ano? Mga kabida. Pero nangyari ito nung siya po ay Secretary of Justice. So malabo po para sa akin, ano? Yung sinabi po ni Torion na impeachment laban ho kay Remulla. Okay? Mga kabida. Pero may posibilidad itong perjury, ano? Dahil nagsinungaling po eh. Ito hong si Remulla po, ano? Mga kabida. Kung ikukumpara po natin yung kanyang naunahong statement during the Senate investigation po, ano? Nung nag-conduct ito hong si Senator Amy Marcos po, ano? Ng kanyang komite, itong Committee on Foreign Relations po, ano? Mga kabida. Na hindi daw sila makikipag-ugnayan, sabi po ni Remulla, ano? Sa International Criminal Court. Kaya daw, hindi po nila nire-recognize ang ICC eh, dahil hindi na po tayo miyembro po, ano? Yung kanilang nire-recognize so dito, mga kabida, yung Interpol. Okay? Na siya pong meron daw tayong obligasyon sa kanila, no? Kaya nung lumabas po itong warrant of arrest against former President Rodrigo Duterte at idinaan po sa Interpol, hindi ibig sabihin po, mga kabida, na inassist po nila ang Interpol dahil sa warrant of arrest, kundi inassist po nila dahil meron daw tayong obligasyon sa International Police Organization po at hindi po sa International Criminal Court, ano? Mga kabida. Pero ngayon, iba po yung kanyang tunada, ano? Mga kabida. Umamin po siya na nakipagkita, nagipagpulong, ano, sa mga investigators po ng International Criminal Court sa tulong daw, ano, ni Sonny Trillanes, ano po, mga kabida. Napilit naman pong itinanggi po ni Trillanes na meron pong pagpupulong na nangyari po, ano, mga kabida. Okay? So, eto, ewan ko po kung ano po yung condition po dito, ano, mga kabida, dito kay Ombudsman Boying Remulla, kasi po, wala naman po daw batas, ano, mga kabida, na pumipigil sa pakikipag-usap po sa International Criminal Court ayon po sa Department of Justice, ano? Okay? Wala hong umiiral na batas na nagbabawal po sa sino man po, mga kabida, na opisyal po ng gobyerno na makikipag-ugnayan, makikipag-usap sa ICC kahit na po hindi na po tayo miyembro po, ano, mga kabida. Sa tingin ko po, wala nga, ano, mga kabida, wala naman po siguro, hindi naman po siguro bawal, ano, pero yun nga eh, ang in question po dito, yung credibility po ng gobyerno. Bakit? Kasi panay sinabi po ng gobyerno na ayaw po nilang makipag-ugnayan, ayaw po nilang makipag-cooperate sa International Criminal Court. And yet, ito po, meron pong underground meeting, ano, na nangyari po. 'Di ba? Oh. Always na sinasabi po ng Pangulo, mga kabida, na hindi po siya makikipag-usap, makikipag-cooperate sa ICC in any way. Pero yet, meron pong underground meeting na nangyari between Remulla, Sonny Trillanes, and of course, itong mga ICC investigators. According to Remulla, kasi gaya na sinabi ko po kanina, itinanggi po ito ni Sonny Trillanes, mga kabida. Diba? So, sa tingin ko po, ano, in my own personal view, ano po, mga kabida, hindi po ako abogado, pero sa palagay ko po, mga kabida, hindi po impeachable offense yung ginawa po ni Remulla, ano po, no? Nung siya po ay Secretary of Justice, kasi hindi naman po siya impeachable official, ano, mga kabida. Although may tuturing po yon na pagtraidor, ano, sa bansa, ano, mga kabida. Okay? Pero ang maaari lang pong patawan po o sampahan po ng kasong betrayal of public trust yung mga impeachable officials po eh. Alright? Pero ang maaari lang pong kasong isasampa po, ano, dito ho kay Boying Remulla po, makabida, ano po. Okay, kung disidido man po, ito hong si Attorney Israelito Torion, ano. Ito yung kanyang sinabi po na kasong perjury o false testimony, ano, laban ho kay Ombudsman Boying Remulla dahil ho sa magkaibang statements ng Ombudsman, makabida, during the Senate inquiry at itong bago ngayon, ano, na pag-amin po niya, ano po. Alright? So, yun, mga kabida.
imposible ba sa inyo itong impeachment complaint? Kung meron man pong maghahain po, ano, laban kay Rimulya, no, mga kabida. Okay? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all.